China, naghahanda na naman daw mga sangkay sa susunod na pandemic. What's up mga sangkay? Magandang oras po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga solid sangkay. Sa lahat ng ating mga kababayan. Ito po, international update po tayo mga sangkay. Nagiging usap-usapan po ngayon sa international itong China na naman. No? Patungkol po sa paghahanda sa susunod na pandemic. Grabe, no, mga sangkay. Grabe yung information ngayon. Wala pa yung event na yun, pero sinasabi na po nila na paparating. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.22 million subscribers na po tayo. Okay? Ang dami na po natin dito sa YouTube. Kaya naman, kung hindi ko pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. May makikita ka pong subscribe button sa ibaba. I-check mo, dali. Pindutin niyo po yung subscribe button, pindutin ang bell, at pindutin niyo po yung all. Okay ba? Nagets? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow niyo po ang ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit sa Facebook, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan niyo lamang po ako. Habang kayo ay nanonood mga sangka, i-check nyo po sa itaas. Kagaya po nitong video na nakikita nyo sa screen. May 3 tuldok po dyan sa itaas ng video. Sa Facebook, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook. Pindutin nyo po yung 3 tuldok. May lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more. At, ayun lang. Ganun lang kasimple. I hope na nasundan nyo po lahat. Eto na nga mga sangkay. Wait lang, hinaan lang natin ang konti ng boses. Okay. China daw, nagre-ready po ng, nagre-ready daw po ba sa next pandemic? Alam nyo mga sangkay, talagang involved lagi ang climate change pagdating sa maraming usapin ng problema sa ating mundo ngayon. Ayon po dito, China's top COVID expert nag-warning daw po, ang climate change ay magpapalala daw po sa pagpapakalat ng iba't ibang klaseng karamdaman. Grabe. So, paano kayo nasabi ito? Tingnan mo natin. Is China secretly preparing for the next pandemic? Is China, kumbaga, nagre-ready na nga ba ang China ngayon para po sa susunod na pandemic? Advance mag-isip, no? Yung alam naman po natin saan po nanggaling yung COVID, di ba? Sa kanila. So mukhang hindi po papayag sila na matagilid na naman at maunahan ng pandemya. You best believe that they are. According to reports, Beijing's top COVID expert, Dr. Zhang Wenhong, is spearheading research to explore how climate change impacts mutation and spread of infectious disease. Climate change. Talagang pagdating po sa usaping ito, ito talaga yung number 1 na problema. Hindi po yung gulo ng mga politiko, kundi ito po, itong climate change. Kasi marami pong bit-bit ito. Yung sobrang sama ng panahon ngayon na akala po ng iba, normal lang naman yan. Maraming beses na naranasan ng Pilipinas yan. Paano naging normal na yung Bulacan, isang bahagi ng Bulacan ngayon hindi na po nawawalan ng tubig? Lumulubog na po sa dagat. Normal pa ba yan? Normal pa ba yung mga nakikita natin ngayong bagyo? No, guys. Mas marurunong pa sa mga scientist. Ngayon pandemic na naman, itong pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman. Ang magiging driver kung bakit lalala mga sangkay ay ang climate change pa rin. Now this is big. Remember, this is the same country that exported the Wuhan virus to the world. It's now scrambling to prevent the next global outbreak. According to reports, Dr. Zhang believes that as the Earth's surface heats up, bacterial, viral, as well as fungal infections will evolve, mutate, and spread to new habitats. Okay. What this means basically is that pathogens and their vectors like ticks and mosquitoes will obtain a more habitable land, and this will in turn expose animals to bacterial, viral as well as fungal infections. Mula po sa mga insekto papuntang animals,
then from animals to human. Yung transmission, mga sangkay, ganun po. Just take the United States as an example. The rate of new cases of encephalitis and Lyme disease, both spread by ticks, has significantly risen. Ganyan siya, mga sangkay. Yan po yung pinagdududahan nila kasi kapag lumala daw po itong climate change, syempre, yung panahon, ibang-iba na, mga sangkay. So, dadami daw po yung mga ganitong klaseng ano. Yan, parang surot, no? Ito, lamok. In China, dengue fever caused by mosquito has sharply increased in areas where it was not found before. From tropical areas, it's now traveling up north. Across Southeast Asia and Africa, malaria is still thriving. It has still not been eliminated. What's behind all this is the question. Yan ang gusto kong malaman, mga sangkay. Ano ba? Ano bang implikasyon nito? No points for guessing. Climate change. So, dumadami daw yung ganito, kagaya ng mga nasabi nilang mga insekto, mga sangkay na mapaminsala sa tao ay dahil po sa climate change. Ayon po sa kanila. Reports suggest that scientists hypothesize that the COVID-19 virus, which spread to humans from bats, and their habitats are also expanding. Dr. Zhang notes how as the earth warms up and the ice caps melt, some species that have not emerged before may enter human society, including ancient species of bacteria and fungi. Coming back to China now, Dr. Zhang, who played a pivotal role in China's fight against COVID-19, is now collaborating with other experts Ito po yung doktor na ito, mga sangkay, mula sa China. Towards building a global pandemic preparedness. So ngayon pa lang, eto na, nagre-ready na po yung China, mga sangkay. Para daw hindi na maulit yung kanilang, yung nangyari last 2019. Nung nagpasimula po yung epidemic sa kanila, to pandemic. Ngayon, parang ano na, mga sangkay, parang natutunugan na nila. Kaya tayo, magdasal po talaga tayo maigi. Kaya nga, ano talaga, no? Mas okay talaga tumirap sa probinsya eh. Kasi, just in case mangyari mga ganitong klaseng, hindi natin inaasahan, mayroon po tayong probinsya na mauuwian, na safe, mga sangkay. Kasi pag dito ka sa mga malalaking syudad, no, mabilis ang transmission diyan ng ng iba't ibang klaseng karamdaman, polluted, mas yung tao, no, mas malapit po sa isa't isa eh. Nakakasalamuha ang iba't ibang klaseng tao, mga sangkay. But a global response requires scientists to work together and provide enough data, enough evidence and suggestions on preparedness. A goal that Dr. Zhang says he is working towards. Dr. Zhang signed a memorandum of understanding with the University of Hong Kong. As part of the project, experts in climate change, public health, infectious disease control, as well as public policy, will be brought together for research. They will research, establish monitoring systems, discuss public policy. They will work with environmental experts and climate experts to conduct in-depth research on climate change and its impact on the spread of diseases. And as experts have been stressing since the outbreak of COVID-19, the key to preventing a pandemic is more data and routine surveillance. Dr. Zhang hopes that these efforts can help scientists discover alarms for incoming pandemics. They could serve as an early warning and hopefully trigger quick response actions. The top Chinese COVID expert said that a discussion between experts from multiple countries will be held the second half of this year. But there are challenges, you see, that scientists need to deal with. Beyond preparing to manage the spread of future outbreaks, scientists are also concerned with how climate change will affect treatments for infected patients. Ito na. Climate change. You see, antimicrobial resistance, that is when bacteria, parasites, viruses, fungi develop resistance to drugs that are meant to kill them, is a big challenge.
Scientists worry that infectious pathogens can change and mutate over time, which means that they no longer respond to medicines that are meant to treat them, and this can cause infections to persist within patients and increase the risk of it spreading to others. In 2019, Zhang said that 1.27 million people around the world died directly as a result of antibiotic resistance. Dr. Zhang says that... Okay. So, ngayon, ang China, mga sangkay, nagre-ready na po para ma-prevent ang pagpasok sa kanila ng pandemya, ng any kind of, sabihin na po natin, mga karamdaman na kumakalat. Kasi ang dami po niyan ngayon Dami pong kumakalat ang karamdaman sa buong mundo, mga sangkay, na hindi po nagre-resulta ng pandemic. So, ngayon pa lang, nagre-ready na sila kasi possible daw po palakasin pa ng climate change itong mga nagkalat na mga karamdaman sa iba't ibang panig ng ating mundo. No? Kahit nga dito sa Pilipinas, di ba? Nakailang outbreak na po tayo. Ano bang karamdaman yun, mga sangkay, na nagkaroon ng outbreak sa Quezon City, sa Iloilo, at iba pang mga lugar sa ating bansa? Di ba may mga ganon? So, palalakasin daw po nitong climate change. Grabe, no? So, ano po ang inyong komento, mga sangkay, sa paghahanda po ngayon ng China sa next pandemic? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga pampagood vibes na video, mga ganap po natin sa buhay. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.